Hi Aries, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Aries, this is your Monte Cubay Tarot reading ngayong February 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Aries, ito po ay general reading. Angel number 55. Sabi po dito, substantial change is in your future. Embrace the change and need to overcome your insecurities and let go of your fears. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am evolving. Evolving. So, magkakaroon ng changes, new beginning na kailangan mong i-embrace. Kailangan mong i-end or i-release, i-let go yung fear, doubt, hesitation, pwedeng past trauma, pwedeng anong tawag nito? Negative thoughts, baggages, grudges. Kasi, nasa horizon na yung new beginning. Okay? At this is development, this is changes. You need to adopt. You need to adopt and be flexible sa pagbabago na ito. Okay? Prepare yourself kasi may nasa horizon na yung pagbabago. So, evolving. Angel number 55. Angel number 55. Another message para kay Aries. Okay. Sabi po dito, be bold. Don't be afraid to stand out. So, sabi dito na galingan mo sa pagbabago na ito, sa new beginning na ito, may kasamang aksyon to. Kasamang aksyon para maisakatuparan yung layunin mo sa buhay. So, sinabi ng card dito na galingan mo. I-release mo yung mga fear, doubt, hesitation. Ito na yung pagkakataon mo na makamit yung goal mo sa buhay, layunin mo sa buhay. Be bold, be true to yourself, galingan mo. Be bold, don't be afraid to stand out. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check mo reply sa comment section. Aries. Ito na yung sabi ng yung card dito na anong tawag nito? Na may ending with new beginning. May pag-let go, nahirapan ka, nag-let go ka. Willingness to Willingness na mag-let go at nagkaroon ng transformation. Nagkaroon ng changes.
So, nang dahil sa mga ginawa mo, nang nag-let go ka, nagkaroon ng personal development. Okay? Letting go to let go of your fears. Dito din sinabi na letting go. Pwedeng umiiwas ka sa toxicity, pwedeng end of contract, pwedeng tumiwalag ka, pwedeng space na hindi kailangan na umalis. So may new beginning na mangyayari. May natapos, may new beginning. At actually, dalawang card po nagsabi dito, Aries eh. Makaka-receive ka ng news or information na bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaksyon. Nakikita ko rin dito, Aries, na pwedeng kayo ay bisita or kayo ay nakatanggap ng importanteng bisita ngayong February 2026. May okasyon, may special event, public event, may meeting, reunion, togetherness, ano pa. Basta grupo ng tao nagtipon-tipon po. Party, may party. Yan. Aries. This is your energy, Aries. May mga ginagawa kayo dito. May mga ginagawa like project. Basta malapit nang matapos, pwedeng tapos na. May okay. Nakaramdam ka ng pagod dito. So, nakikita ko kasi dito na pwedeng may hindi na may gusto what I meant is may mga ginagawa ka, busy ka. So sinabi ng card dito na kung ano man tong distraction na ito na para matigil yung mga ginagawa mo, huwag kayong magpa-distract. Kumbaga huwag kayong sumuko. Pero kung pagod, kailangan magpahinga. Para sa pagbalik mo, magiging productive ka na. Kasi may nakita talaga ako dito na distract ka. Like for example, hindi nasunod yung gusto mo or may taong inaasahan mo na supportive sa'yo pero hindi siya supportive sa'yo. Example lang po iyan. Basta po, ang sinabi ng card dito na may mga ginagawa kayo dyan na kailangan matapos para after nito, pwede kang magbakasyon, pwede kang magpahinga. Kasi mukhang huminto eh. Na sinabi ng card dito na wag talagang magpa-apekto kung pwede po. Pero yung importante, yung pagod, kung pagod kayo, magpahinga talaga. So kung may concern, kailangan magkaroon ng schedule para mag-usap kayo ng mahinahon po ha. Mahinahon. Maglaan ng oras. Gumawa ng adjustment para magkasundo kayo. So pagod kayo, 'di ba? Kitang-kita ko dito. Sobrang sipag nyo, hard work, productivity. Make it balance. Kung pagod, pahinga. Balik na naman kayo para maging productive. Puro movement eh. So prepare yourself ngayong February 2026 na marami kayong ginagawa. Hard work, productivity, transition, movement. May bagong kasanayan. Bagong kaalaman. Tapos gustong-gusto mo yung mga ginagawa mo dyan.
Mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Tapos, sinabi din dito, this is energy, diba? Pwede sa personal life, sa love and romance, sa career and money. Pinikita ko dito regarding sa money. Tagumpay sa kaperahan. Kasi, nagkaroon ng tagumpay sa inyong kaperahan kasi naging masipag ka. Taas ng tagumpay ito eh. So, sinabi ng card, keep up the great work. Yun nga lang, kung pagod ka, pahinga muna. Okay? Naunawaan ko naman dito yung pagiging hard worker mo kasi gusto mo ma-secure yung future mo. Ang ilan nga dito na naging masipag kasi maggusto ng bumuo ng pamilya. Yan. Hard work, dedikasyon sa mga ginagawa for financial prosperity which is naabot mo. So patuloy mo lang yung pagsisikap mo. Ang ilan sa inyo nag-aaral ng bagong skills or in-enhance nyo yung skills nyo para magamit nyo ito pandagdag income. So, gumagawa kayo ng passive income. Alam nyo ba, sinabi ng card dito, itong pag-aaral nyo, studying or practicing, magbibigay ito ng abundance sa iyo. It will lead you to abundance po. Basta po magtiwala kayo sa inyong sarili. Mag-set kayo ng clear intention sa bawat hakbang, sa bawat kilos para ma-achieve mo itong success na sinasabi dito. Na habang ine-enjoy mo yung mga ginagawa mo, magbibigay ito ng success sa iyo. So, career and money po ito. Kaya pala ang sipag ang ilan sa inyo kasi gusto nang magpakasal. Diba? Sabi kanina na ang ilan sa inyo na naging masipag, naging hard worker kasi gustong ma-secure yung future, magsarili ng pamilya. So, may nakita ko ditong kasal eh. Or di kaya magpatayo ng structure, business, bahay, yan. Di ba may sabi ako kanina dito na may celebration? Oh, may celebration din dito. Sa tarot card nyo. So yung sinabi ko kanina dito na malapit mo nang matapos yung mga ginagawa mo, natapos mo nga dito. Kasi, hinarap mo, tinabaho mo. Celebration, special event, magkakaroon ng stability which is gusto mo to eh. 'Di ba? Yung pagiging hard worker nyo kasi gusto mo magkaroon ng stability sa iyong buhay. At dito din. May ganap na celebration kasi tapos na yung mga ginagawa mo na kumpleto na. Tapos na ang proyekto. Pwede din end of contract. Pero nakita ko to, happy ka dito eh. Which is sinabi din dito. Happy, happiness. Kasi after nito, magbabakasyon ka. Which is sinabi dito sa energy card mo at dito 10. Magbabakasyon. Magpahinga. No, ang ganda pala nito kasi, ano to eh, sinabi ng card na may gantimpala kang matatanggap. Maaring mana ito, promotion or recognition. Kasi may natapos ka at nagkaroon siya ng positive outcome sa natapos mong proyekto. So, this is good. Ang ganda. Okay. You have a confidence and persistence in your career. Yung sabik na sabik ka talaga sa success, which is nangyari naman. Which is good, diba? Claim nyo po. Basta ang advice ng card dito, which is sinabi din dito kanina, na don't give up, don't doubt your strength. Kasi natapos mo, di ba? Kasi hinarap mo,
Nadya-challenge ka sa mga ginagawa mo dyan eh. So, hinarap mo siya at natapos mo siya. You're moving forward, you're taking an action with courage. So, very confident. Alam na alam mo kasi yung mga ginagawa mo. Kasi passion mo itong mga ginagawa mo. You have inner power, resilience. Na-overcome mo na yung mga challenges niyan. By the way, Aries, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Okay. May advice ang card nyo dito. Kasi may nakita ako ditong single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa to ha. May nakita kasi akong unhealthy connection dito or toxicity. Pwedeng nagkaroon ng lust over love. Lahat naman tayo dito adult, don't you worry. Or nagkaroon ng controlling person. Kung wala yan, mas mabuti. O, diba? Oo, mas mabuti. Pero, may nakita rin ako ditong may ginagawa po daw kayo dyan na na alam mong hindi siya nakakabuti sa iyo. Like for example, sobra ka sa trabaho tapos wala kang enough time for yourself, to your partner, to your family. Another example, controlling person. Oh, nagtitiis ka sa controlling person. Pwedeng feeling stuck ka na para kang nakatali sa isang bagay or sa isang sitwasyon or sa isang tao na nahihirapan ka. So, sabi ng card dito, kung ano man ito, kailangan po ng freedom, kailangan po ng recovery. Kung sobra to sa trabaho, kung may sobra dyan, make it balance. Okay? Kung trabaho to, di ba? O, pwede din na trabaho, make it balance. Hindi masamang magsipag. Kasi naging hard worker ka dito, di ba? So, yan yung example natin. So, make it balance. Our health is wealth. Kaya, kailangan alagaan din natin yung sarili natin. Karoon ng time sa ating kapwa. Sa mga taong mahalaga sa atin. So, freedom, recovery, and make it balance. May biglaang pagbabago po. Pero huwag kayong mag-alala sa pagbabago na ito. Kasi nakikita ko naman dito makakasupport to sa inyong growth and expansion. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay, oh. May sekreto na parating po. Kasi malakas ang iyong intuition. Which may be shocking. And this is good kasi may sinabi dito na you are embarking on a healing journey. May healing, may paglilipat sa isang lugar, pwedeng bakasyon, yung sinabi kanina na bakasyon. So, sinabi kanina, di ba, na kailangan ng recovery, healing, balance. So, ginawa mo. You're moving forward, you're embarking on a healing journey. Nag-decide ka na mag-move on sa mga nangyari na hindi mo nagustuhan. So may nakita ko dito ha, again, may nakita ko ditong nag-live-in, naglipat bahay para bumuo ng pamilya, bakasyon. May bagong relasyon, may ligawan, may nakita ko ganyan eh. May ligawan, yung nagpakasal kanina, di ba? Sabi kanina. And the couple is divinely guided. Sinabi ng card dito na siya ay soulmate mo.
Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Aries. See you tomorrow. Maraming salamat po.